sa inang bayan. Yan, marami po tayo kasama. Kaya sana po, Mukhang lasing ka na, Brad. nandito ating laban. Magkaisa tayo. Sama-sama tayo. Walang magmamalasakit sa sarili nating bayan. Thank you po. Magandang gabi po sa inyo. Magandang umaga sa inyo lahat. Of course, kay Kuya Rose, sir. Sa aking kaibigan. Alam niyo po, sa local government po ay talagang medyo may pagkakaiba na konti. Kasi siyempre kami, mababa lang, maliit lang yung nasasakupan namin. Pero nakakalungkot dahil dapat sa amin din nag-uumpisa po eh. Katulad like sa senior citizen, po, nandito po yung isang aking kagawad at isang presidente ng senior sa Pasay City. At marami din pong sinusuong na problema ang ating mga senior citizen at Pangulo sa lungsod ng Pasay. Dahil siyempre, katulad na sinabi nyo nga po, meron nga po tayong binibigay ang ating national government na halagang 500 pesos. Pero ngayon po yata ginawa 600 po ba yun? 600 po every semi-annual. Alam ko national po ba 1,000? Sabi ni Sir. Kaya wala po natatanggap yata 1,000. Baka po hindi siya indicted. Kanina yung pinag-uusapan natin. Pero isa lang po yun, bilang ako po ay naging 3 terms city councilor ng lungsod ng Pasay. Ang nakita ko po doon at ang aking naging pangarap, tulad din ng pangarap ng ating mahal na Pangulo, Tatay Digong. Kasi nakita ko sa kanya yung puso. Makatao, makabayan, maka-Diyos. Napakalaga sa isang nanunungkulan o isang leader na nakita ko sa kanya, siya ay tunay na ama ng bansa. Mahalaga ang ating leader. Maramdaman natin na siya ay tunay na ama o kaya ay tunay na ina. Depende po kung sino yung leader natin Ito po. Siyempre po nakita ko sa kanya, ng panahon niya, takot ang mga mayors, takot ang mga congressman, takot yung mga illegal na gumagawa, yung mga drug lord, yung nagbebenta, nawawala sa Pasay. Ngayon bumalik. Yung mga kaibigan ko mga mayor sa Leyte, sabi nga, Wawi, hirap na hirap kami, nagbalikan sila. Ayaw na namin bumalik ang mga illegal dito, lalo na drugs. Kahit po kami, hirap na hirap kami. Dahil alam namin kung ano nangyayari, kung ano yung resulta sa aming bayan kapag talamak ang adik. Yun ang pinaka-worst sa lahat na nakikita natin Dahil tumataas ang krimen ang ating bayan. Pati nga po yung ating COMELEC, di ba sir? Nadukot yung ban sa Pasay. Nakakahiya no? Opo, si COMELEC George. Opo. Sa Pasay pala. Nadukutan siya ng bag niya, nandun ng cellphone, 12,000 pesos po ang laman. Nakakahiya din naman po yun. Pero siguro naman, at natitiyak ko, hindi naman tiga Pasay yun. Mga dayuhan lang po yun. Alam ko naman na ang mga tiga Pasay ay nagsisikap maghanap buhay. Kahit maliit ang kinikita, basta marangal, kami po doon ay sama-sama. Na nagtitiis kami na dugot pawis para makakita ng marangal. At ako po ay taus-puso papasalamat po sa ating Pangulo kay Ate Digong. Dahil mag-meet kami ng personal po is 2022 sa Golden Bay. Kakatapos lang mo na eleksyon nun, sir. Lumapit ako, nakalapit ako. At yung last po sa Cebu, yung year 2024. Hindi na ako nakapunta ng Davao. Iyan po, nakita ko yung malasakit niya. Tsaka, nagagalingan ako, alam niyo kung bakit. Magaling na joker May sense of humor. Titingnan niya parang seryoso lagi magsasalita. Pero yung totoo, lagi siya nagpapatawa. Di ba ba? Gusto ni ating mahal na Pangulo,
Tatay Digong, maramdaman na siya at tayo ay hindi iba. Hindi siya Pangulo. Siya'y ama na nagmamalasakit, nagmamahal sa ilang bayan. Kaya hindi siya tumitigil eh. Kaya tuloy-tuloy ang kanyang laban dahil ang pinaglalaban niya, ang kinabukasan ng inyong mga anak at ng inyong mga apo at ang inyong kaapo-apuhan. Kaya sa akin po, bilang tapos na rin po ang term ko bilang City Council ng Pasay, ako'y handa na ipaglaban ko at sumama sa kanya sa kanyang prinsipyo, paninindigan, pagmamalasakit, pagmamahal sa inang bayan. Yan, marami po tayo kasama. Kaya sana po, Mukhang lasing ka na, Brad. na andito ang ating laban. Magkaisa tayo. Sama-sama tayo. Walang magmamalasakit sa sarili nating bayan. Walang magmamalasakit sa ating Pilipino kung hindi tayo rin kapwa Pilipino. Kaya mga kababayan, mga minamahal kong kababayan, ipaglaban natin ang ating kinabukasan. Magandang umaga po sa inyo. Ganda, nakaka-touch yung sinabi ni Konsehal Huawei, no? At yun talaga yung importante sa atin ngayon, yung may pusong liderato para magserbisyo ng totoo para sa tao. Pag walang puso yung liderato, hindi magsiservisyo ng totoo yan. Hindi makakatulong sa tao. At muli, ang ating mga migrant workers, sabi mo kanina, ang laki-laki ng tulong nila sa ekonomiya natin. I think umaabot ng about 9% of our total GDP yung kanilang contribution with remittance recorded of more than $38.6 billion every year. Yan ay recorded. Paano yung mga hindi recorded? Yung mga padala-padala, di ba bibigyan sila kuminsan na, pa ba punta ka rito, $200, $500, hindi na yung nalireport sa ating Bangko Sentral. So, ang tingin ko, maabot ng mga $40 billion yan, which is much, much higher than our total exports of product to China and to the USA combined. So, ganun kalaki yung tulong ng ating mga migrant workers. Kaya, talagang sila yung modernong bayanin, pero alalahanin natin yung sakripisyo nila sa kanilang ginagawa pagtatrabaho sa ibang bansa. Yung social cost na banggit ni Coco kanina, na yung isang OFW, hindi lang isa, halos lahat ng mga tumagal ng nagtrabaho sa ibang bansa na hindi nila na asikaso o kaya na kakasama, nakasalamu ang kanilang mga pamilya, lalo-lalo na yung mga anak nila, lumaki, tumanda na yung mga bata, na halos hindi nila kilala yung kanilang nanay or tatay. Yan ang isang malaking social cost, which sa tingin ko, dapat nang masolusyonan niya ng pamahalaan. Kung hindi man kaagad, sa mga susunod na pamahalaan natin. At PDP Laban, ang partido na patuloy niyang ipaglalaban ang pagkakaroon ng magandang hanap buhay ng ating mamamayan. Dito sa ating bansa, gawin natin na ang ating bansa would be a manufacturing country at magkaroon ng maraming trabaho ang ating mga mamamayan dito. So, any other word? Nakalimutan ko lang sabihin, no, yung Senior Citizen Republic Act 11223, Universal Healthcare Law, was signed by PRRT in 2019. Ito yung pag senior citizen ka, member ka na ng PhilHealth kahit hindi ka nag-contribute. Okay. Baka yun, pwede pa yun. Yeah. Pwede natin isama sa Universal Healthcare yung ano. I think this is the last segment, di ba? Alas 8 na. Yeah. Sa akin naman, Secretary, maganda yung sinabi mo na for example, ang ating mga OFW, kausapin natin si